channel, usap tayo. Ozawa. Hello sa mga followers ng channel ni Vicky. Mag-usap tayo. Ako po ay isa rin follower niya. Follower? Artista? At marami kang matutunan dito sa channel niya. Kasi public service to. Katulad ng updated din kayo kung ano mga nangyayari, kung ano mga ganap sa Japan. Kung ano ang latest na rules and regulations, kung paano papunta din sa Japan. At syempre, dito rin sa Pilipinas, para nababalitaan din ng mga kababayan natin sa Japan kung ano mga nangyayari dito sa Pilipinas. Marami kayong matutunan dito sa channel ni Vicky Ozawa. Si Vicky ay kaibigan ko na noon pa at marami ako natutunan na rin sa kanya. Tama lang na magkaroon siya ng ganitong channel na makakatulong din sa mga kapwa Pilipino. Huwag niyong kalimutan, tayo ay mag-subscribe at mag-share sa kanyang channel. Salamat! Bella Suarez, ngayon Pinky Suarez. Thank you! Ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Ozawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, wag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-isa. Hitori janai. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Pwedeng mag-usap tayo, Vicky Ozawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Maglulutas kapag nag-usap tayo. Si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Ingat. I'll see you soon. Bahay, pero working hard ang lola. Ingat. I'll see you soon. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas pada. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magdigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di pinakadintana mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay, kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot
sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya ay isang ligaya din naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin din po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Pagkus, maghalo po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sashiburi ang live ng inyong lingkod, Vicky Osawa. Talaga, sabi ko, kaya po ba po, hindi na ba ako nervous hindi naman. Sinagot ko, yung tanong ko, sinagot ko. Kamusta po? Anong ulam nyo? Kaming ulam namin, alam nyo po ba, kahapon nag-barbecue kami dito. Nag-barbecue kami, dapat yung natirang barbecue, ibibigay ko sa team. Kaso, naiuwi nung hapon sa bahay namin. Kaya nung nakita ko sa bahay namin nung gabi, iniluto ko na lang siya ng ibang klaseng putahe. Alam niyo kung anong pangalan ng putahe? Maski papano naluto ko siya. Napag-isip-isip ko, nilagyan ko siya ng liver spread, ginisa ko siya, and then ayun na maski pop na siya. Ngayon, kinain namin tanghalian. Yun yung galing sa barbecue. Tapos, meron kong tuwalyang pinakuluan. Sinama ko na rin doon. Tapos, may nakita ko sa frigidaire na nalutong ham. Nilagay ko na rin yung ham. Kaya, maski papano na naluto siya at kinain namin tanghalian. Anyway, marami pong mga pangyayari at mangyayari ngayong gabi. Ano ba ang mangyayari ngayong gabi? Alam natin yan. Ang total eclipse daw. Although, dito sa Japan, hindi masyadong mapapansin kasi gabi. 11 daw ang dating, ha? 11 ng gabi ang dating sa atin ng eclipse. Sa Amerika, so far, since nandun ang aking families, medyo mararamdaman nila kasi ang dating ng 11 o'clock dito sa Amerika, if I'm not, kundi po ako nagkakamali, mga 6 a.m. or 7. Diba? Kaya yun mararamdaman nila yung eclipse. Kaya tayo dito hindi masyado. The rest of the country, hindi ko po alam kung anong oras darating yung eclipse sa lugar nila. More on Canada ata ang mararamdaman. Mga North America, no? Miss Kay? Opo. Ang mararamdaman yung yes. Kaya mamaya sabi ko nga, ay sige, magsama-sama kami ng family na nasa bahay na gusto kong makita yung bang ano nangyayari. Kasi nakikita naman sa buwan, di ba? Yung buwan kasi, kaparis last time, di ba nag-eclipse din ng Japan? Na video ko lahat yun. And this time, total talaga.
Talagang buong mundo, di ba? Ang daming nakaka-scary, nakakatakot, pero hindi. Panalangin na lang natin sa Panginoon. May nagsasabi 3 days daw. May nagsasabi ganito raw, ganito. Anyway, walang masama. Nabasahin yun. Walang masama na sabihin yun. Pero tandaan natin, maniwala tayo, andyan ang Panginoon, hindi tayo pababayaan. Diba? Meron din kanina, nagkakwentuhan kami habang kumakain, ang tsunami ng Japan, darating na naman daw. Hindi pa rin natin alam eh. Although yung mga scientists, mas active sila ngayon. Mas active ngayon ang weather bureau ng Japan dahil sa pangyayari noong 2011. Kaya kita nyo yung nangyari last time ng malaking din lindol ng January, di ba? Talagang active sila, talagang kailangan lumipat na kagad, evacuate. Nung nangyari kasi ng 2011, hindi ganun eh. Sinabing evacuate pero hindi nila akalain na pati yung nuclear na lugar matatamaan, which is caused so much. Talagang sinira ang Fukushima, di ba? This time yung total eclipse mamayang gabi, well, panalangin na lang po tayo, manalangin po tayo. Yun ang aking masasabi sa mamayang total eclipse. At saka, minsan lang yan, masarap pa makita talaga, di ba, ma-video. Kaya lang ang iPhone, hindi siya nagpo-focus ng malapit. Kasi tinry ko last time, yung buwan, may limitasyon siya. Hindi ka pares talaga ng camera, makikita mo. Kaya ang ginagawa ko nung, bukod sa nagvi-video ako, yung hobby ko naman, nanonood naman siya sa TV, which is ang ganda-ganda pag close up talaga. Pero let's just pray for the better. Hindi po magiging worse yan. That's a promise ng Panginoon yan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Basta prayer lang po. Always pray. Okay, pasok na po tayo sa bagong segment. Pero bago tayo pumasok, sabihin naman po natin ang ating forever na sasabihin bago pumasok sa bagong segment. Ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyong tatandaan, hindi kayo nag-iisa. Yes, totoo po yan. Nung pumanaw po si tatay, nakita ko, andyan lahat, ang buong pamilya ko. Even yung mga pamangking ko na hindi naman ganun kadali umuwi ng Pilipinas, talaga nag-try very hard sila na umuwi para sa lola nila. Kaya talaga mararamdaman mo sa mundong ito, hindi ka pwede mag-isa, hindi kakayaning mag-isa. Kung gusto mong sumaya, talagang kailangan matuto ka na makisama. Number 1, pakikisama sa kapwa, sa kapamilya. At saka talagang hindi mo mapapantayan ang saya at yaman sa pera. Walang ibang papantay diyan kundi ang pamilya. Diba? Ang yaman, sabi nga nila, masarap mayaman. Pero kung lonely ka naman, wala rin, diba? Kung ang sarili mo lang iniisip mo, wala kang iniisip kundi kailangan mabuo ko to, kailangan matapos ko to. Yung isa humingi sa'yo ng tulong, hindi mo pinapansin, iinis ka pa. No, number 1, kailangan ko meron lumapit sa yung humingi ng tulong, basta kaya mo. Huwag mong kunin ang pagtulong na hindi mo kaya, pipilitin mo sarili para masabi lang matulungin niya, mabait yan. No, yung kaya mo lang. Yan po ang aking masabi for today. Ngayon, pasok na po tayo sa ating buhay mo, hawak mo. Mga kasabihan sa buhay na magbibigay paalala sa pang-araw-araw habang tayo'y nabubuhay. Mula kay Miss Vicky Osawa. Kung gusto mong magbago ang hindi magandang takbo ng buhay mo, unahin mong baguhin ang pananaw ng iyong pag-iisip. Kung tutulong ka, huwag mong isipin kung paano mapupuno ang laman ng iyong bulsa. Kapag tumulong ka sa kapwa, alamin mo ang katotohanan o ang rason niya sa paglapit sa iyo. Naaawa ka, gusto mong tulungan pero hindi naman lumalapit sa iyo. Hayaan mo lang pero laging maging bukas ang iyong mga palad kung sakaling kailangan. Huwag magdamot. Alam mo ang sikreto sa isang masayang buhay? Una sa lahat, hindi ka dapat mainis at maghinanakit. Kahit ano pa, ngiti na lang. Ibinigay ng Panginoon ang biyayang malaking halaga na inaasam mo. Pahalagahan mo, tipirin mo, pero hindi ito ang sasambahin mo. Kung ang tingin mo sa buhay ay madali at masaya, go lang, magpatuloy ka lang, at ito ay mangyayari basta laging iisipin ang mga positibong bagay.
Hingin mo sa Panginoon at darating yan. Huwag lang madaliin. Basta, lagi kang magdarasal at sumunod. Masarap kasama at kabanding ang pamilya. Basta, hindi nakatutok sa gadget at social media. Kung sino ka man na nagmamahal sa buhay ng may buhay, mabuti yan. Basta, huwag mong pakikialaman ang pribadong buhay nila. Anumang sakit ang ginawa ng kapwa-tao, tama, talagang nakakainis. Ngunit, tao lang tayo para hindi limutin o hindi magpatawad. Kung may apoy sa puso mo at nararamdaman mo, huminto ka. Dahil kapag pinalaki mo ito, ay baka lalong magbaga at ikaw ang unang manghina. Ang kulay ng ating balat ay iba-iba, kaya kung sino ka man, ano ka man, katayuan mo sa buhay, sana hindi mo isiping ito'y pagkakaiba para mas maaliwalas kang mamumuhay at mag-iisip ng ikasasaya araw-araw. Ramdamin mo ang ganda ng umaga, ang sikat ng araw, magpapasalamat sa ating bagong biyaya at isama mo na rin ang pasasalamat kahit umulan man o dumilim pa. Kung gusto mong matuklasan ang masayang buhay sa mahabang panahon, kailangan nating manalangin at magpasalamat. Bilang tao, ating pangunawa at pagmamahal sa kapwa ay laging bitbit kahit nasaan ka pa. Walang magandang tingin sa reklamador. Ang importante ay alamin, gawin, at saka sabihin kung ano ang nararamdaman. Tandaan natin na ang buhay natin ay may hangganan, pero ang pakikipagkapwa-tao ay wala. Kaya kung may galit na nararamdaman, huwag itanim dahil baka magbunga ng sakit. Ilaban mo ang sarili mo sa negatibong pananaw dahil wala't walang magandang idudulot ito. Magpatuloy para sa positibong epekto sa magandang buhay. Walang ibang sagot sa dinadalangin mo tungkol sa iyong pamilya kung mapapalihis man ng landas. Kung hindi, ang pananalangin sa Panginoon na tulungan siya papunta sa tamang daan. Hindi ka na bata para hindi mo magawang baguhin ang baluktot na damdamin at pag-uugali. Gising kapatid, bago pa mahuli ang lahat. Huwag mong hintayin na magising sa rehas ng kaparusahan at baka magulat ka na pag gusto mo nang kumawala para magbago ay huli na. Huwag magalit o magsalita ng masama laban sa isang tao kapag nakatalikod. Kapag ito ang nangyari, huminto at sabihin ito ng diretso sa tao. Malay mo, magbago siya dahil ikaw ay nagpakatotoo. Ang maling buhay mo ay hindi maaaring mabago ng kahit sino paman. Kung ikaw sa sarili mo ay hindi pinagsisikapang magbago ang iyong pananaw. Yan po ang ating bagong buhay mo hawak ko. Sa Tamate, pumasok agad sa news, Domenasay, mali. Inaresto ng Metropolitan Police Department ang 4 na lalaki dahil sa umano'y pagpasok sa kababaihan sa gawaing prostitusyon sa United States. Agad ang news. Inihayag ng Security Division ng MPD noong April 4. Okay. Ang 4, kabilang isang broker na nakabase sa Japan, ay Okay. Yan po ang ating quotes, buhay mo, hawak mo, na ginawa po ng inyong lagad at inedit ni Miss Kay. May sermon muna yan bago matapos. Pinainit muna ang leeg ko, sa kanya tinapos. Anyway, nakita niyo naman, for the meantime, gagawin po namin sa every chapter ng ating quotes na 1,000 quotes po yan na bigay ng Panginoon. Yung iba po galing sa internet, totoo yon. But mostly,
laging galing sa Panginoon. Dahil sometimes nagigising na lang ako, merong biglang papasok sa isip ko and then tinitake note ko and then nilalabas ko sa FB page. And sometimes what's happening, kung ano nangyayari, nakikita ko sa tao, ganito, nagagawan ko po ng quotes, which I was so thankful. I was so thankful to Lord na binibigay niya yan. Abangan nyo po, that's 1,000 quotes na ninarate ni Miss Ellie. At syempre, ang nag-edit si Miss Kay. At syempre, ang another edit is me. CapCut. CapCut po ang ginamit namin. Ginamit mo CapCut din? CapCut kasi maganda, di ba, sa pag-editing. Dalawa ang ginagamit po natin, di ba, maganda. Canva, tsaka CapCut. So, yan po, nagagawa na namin ng mga, ng mga visual. Meron din po kaming plano na gawin na tungkol sa 100, story, Pinoy Diaries, na nasa Spotify at sa Apple Podcast po. Panoorin niyo po, mga visual din po yung nandun. Pero someday, magkakaroon po kami ng reenactment. Magawin natin na istorya talaga, na short film. Short film lang siya. Kasi po, yung ginawa po namin Pinoy Diaries sa Spotify at Apple Podcast, true story po karamihan dyan, mostly. Karamihan nangyayari po sa mga kababayan natin dito sa Japan na na-assist po ng inyong lingkod. Kaya for the meantime, abangan nyo rin po ang aming quotes na 1,000 quotes at panurin nyo naman po ang aming Pinoy Diaries sa Apple Podcast at saka, saan ba yon? Tama ba? Podcast, tsaka, ano yung isa? Apple. Ayun na nga. Spotify. Yun. Diba? Spotify, tsaka sa Apple Podcast po. Yung Pinoy Diaries, tapos na po yun. Pakinggan nyo po, who knows. Meron kasi po ang ginawa doon sa Pinoy Diaries, yung tungkol po sa istorya. And then from there, nag-share po ako ng konting advice. No? Malay nyo po, isa doon sa istorya is sa inyo, ay hindi nyo alam ang sagot o hindi namin kagad nasagutan, andun pala sa Pinoy Diaries. Onegaishimasu po. Ngayon po, pasok naman tayo sa ating news of the day. Medyo iba na po ang itsura niya. Onegaishimasu. Magandang umaga po. Inaresto 4 na lalaking Hapon dahil sa pagpapakilala sa mga babae sa mga trabahong prostitusyon sa US. Inaresto ng Metropolitan Police Department ang 4 na lalaki dahil sa umano'y pagpasok sa kababaihan sa gawaing prostitusyon sa United States. Inihayag ng Security Division ng MPD noong April 4. Ang 4, kabilang ang isang broker na nakabase sa Japan, ay inakusahan sa paglabag sa Employment Security Act para sa pagpapakilala sa mga biktima sa trabaho na nakipinsala sa kalusugan ng publiko o pampublikong moral. Pinaghihinalaan ng MPD na ang mga lalaki ay nag-broker ng higit 100 kababaihan para sa prostitusyon sa US at sa ibang lugar. Yoshio Usui, 53, at Ryosuke Imamura, 37, pareho executive ng kumpanya mula sa Shinagawa Ward ng Tokyo at lungsod ng Hirakata, Osaka Prefecture. Ayon sa pagkakabanggit ay kabilang sa 4 na naaresto. Ang mga suspek ay partikular na inakusahan ng pakikipag-ugnayan sa 2 babae na nasa edad 20 at 30 para sa prostitusyon sa US. Pagkatapos nilang ma-access ang job site na tinatawag na Kaigai de Kasegi Charm at iba pang mga site sa pagitan ng March at April 2023. Ayon sa MPD, si Usoy ay sinasabing presidente ng isang dating club na nagpapakilala sa mga babae sa mga lalaki. Mula noong bandang 2021, lumilitaw na nag-recruit si Usoy ng mga babaeng magsasagawa ng prostitusyon sa ibang bansa sa pamamagitan ng job site at scouting. Siya ay sinipib bilang nagsasabi sa mga investigador, "Nagpakilala ako ng 200 hanggang 300 katao sa US, Australia, Canada at sa iba pang mga lugar. At nagkaroon ako ng mga benta na halos 200 million yen. Tinatayang $1.32 million. Aminado si Usoy at 2 pang suspek sa mga paratang labang sa kanila. Si Imamura na tila lumikha ng site ng trabaho ay bahagyang itinanggi ang mga paratang na nagsasabing hindi ko alam at nagre-recruit sila ng mga tao para sa prostitusyon. Ayon sa MPD, humigit kumulang 10% na makita sa ibang bansa ay napunta sa Usoy at iba pang domestic broker, habang mga babae nakikisali sa prostitusyon ay binayaran ng 50% hanggang 60%. Ang natitirang halaga ay tila binayaran sa mga establishmento sa ibang bansa at nagsasangkot ng prostitusyon doon. Noong April 2023, ipinaalam ng US Department of Homeland Security sa National Police Agency ng Japan na mayroong isang serye ng mga kaso kung saan ang mga babaeng Japanese ay hindi pinapasok sa US dahil sa mga hinalang naglakbay sila roon para sa prostitusyon. Ito ay nagdala ng paghihinalang paglahok ng mga domestic brokers sa scheme sa ibabaw. Maliwanag na sinabi ni Usoy at ng iba pang mga babae bago ang kanilang mga biyahe.
Hinihigpitan ng US ang mga pagsusuri sa immigration. Dapat mong bigyan diin na nasa biyahe ka sa pamamagitan ng pagsuri ng maaga sa mga pasyalan bukod sa iba pang mga hakbang. Isang babae sa kanyang 20s na ipinakilala sa prosesyon sa US ang nagsabi sa MPD, "Nagkaroon na ako ng pananabik para sa US mula pa noong ako ay maliit." Another woman in her 30s explained to investigator na nag-apply ako para sa trabaho. At dahil baon ako sa gastos sa entertainment. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Hokkaido and Niwa City. Ayon sa news na ito, 3 Vietnamese na lalaki parehong mga trainee ang hinuli ng mga pulis sa attempted murder charge matapos nitong hiwain ng isang kababayan nating Pinoy age 23 old. Isang trainee din. Nangyari insidente noong April 4 na madaling araw ganap ng 3:30 AM sa loob ng apartment ng tinitirahan nito. Gamit ang mga dala nilang patalim, sinaksak nila ang Pinoy at mabilis na tumakas. Subalit nakita sila ng mga nagpapatrol ng mga pulis sa di kalayuan, sila ay hinuli on the spot. Inamin naman ng mga ito ang pagdala nila ng patalim, subalit deny sila sa ginawa nilang pananaksak. Maaring noise trouble daw ang naging cause ng insidente na ito dahil sa kababayan natin ay nagsasagawa ng party at ng mga panahong iyon na Inihahanda ng SSS ang calamity loan para sa mga OFW members na apektado ng lindol sa Taiwan. Inihahanda ng Social Security System ang isang calamity loan assistance program para sa mga overseas Filipino workers na miyembro ng pension fund at naapektuhan ng magnitude 7.2 na lindol na yumanig sa Taiwan. Naintindihan ko na may humigit kumulang 10,000 aktibong miyembro na nagtatrabaho sa Taiwan at marami sa kanila ang naapektuhan ng lindol. Kaya sa unang pagkakataon, mag-e-extend tayo ng calamity loan na hanggang 20,000, sabi ni Makasait sa isang press conference sa Quezon City noong Webes. Noong Miyerkules, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handa ang gobyerno na tumulong sa mga Pilipino sa Taiwan na apektuhan ng lindol. Ang lindol na tumama sa Taiwan ang pinakamalakas sa loob ng 25 taon na ay pumatay sa 9 na tao at kinasugat ng higit sa 1,000. Sinabi ni Makasait na ang guidelines para sa calamity loan na ipapaliwag sa mga OFW members sa Taiwan ay target na mailabas sa Lunes, April 8, 2024, na napapailalim sa mga approval ng Social Security Commission. Nagpahayag ng tiwala ang SSS Chief na aprubahan ng SS Commission ang calamity loan program para sa mga miyembro ng SSS na apektado sa Taiwan. Ang Taiwan Earthquake Calamity Loan Package ay magkakaroon ng parehong payment terms gaya ng local calamity loan ayon kay Makasait. Ministry ng Katarungan sa Vandalize, hinahanap ng pulisya ng Tokyo ang lalaking tumakas. Isang batong karatula sa labas ng Ministry of Justice ang natagpo ang vandalize na may matingkad na pulang pintura noong bahagi ng Abril 3, na nabungsog ng paghahanap ng pulisya para sa isang lalaking tumakas mula sa lugar. Bandang 1:50 AM noong April 3, napansin ng isang security guard na nagpapatrol na ang ginawang bato na karatula ng Ministry of Justice malapit sa pasukan ng Central Government Building No. 6 sa Shibuya Ward ng Tokyo ay nasira. At inalerto ang Marunouchi Police Station. Natagpuan din ang spray ng pintura na inilapat sa 3 ministry bulletin boards sa malapit. Ayon sa Metropolitan Police Department, nakita sa footage ng security camera mula sa paligid ng eksena ang isang binatilyo na nakasuot ng malahudi na jacket na nag-i-spray ng stone sign bandang 12:55 AM ng araw na iyon. Ang vermilion paint ay nag-render ng mga salitang Ministry of Justice sa sign na hindi nakikita. Ang 3 bulletin board ay na-spray ng pintura sa isang tuwid na pahalang na linya. Ang lalaki ay pinaniwalang umalis sa pinangyarihan na naglalakad at sinusubukan ng pulisya na subaybayan siya, sinisiyasat ang kaso sa hinala na pagkasira ng ari-arian. At siya Chinese woman huli sa imitation marriage. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang nanay at 2 anak nito matapos mapatunayang sabit sila sa pinagbabawal na imitation marriage. Hinuli din ng mga pulis ang 3 lalaki na sabit din sa parehong charge. Nagpasa daw ito ng mga document upang mapalabas na kasal sila para makapag-apply na spouse visa to stay here in Japan ng matagal. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Matsuya magtataas ng presyo sa kanilang menu. Ayon sa news na ito, naglabas ng payag ng Matsuya Foods Company na magtataas sila ng presyo ng ilan sa kanilang main menu simula April 2. Ilan sa magtataas ay ang kanilang mga Taishoku menu na nasa 100 yen o 100 yen ang itataas. Ito ay dulot daw ng pagtaas din ng raw materials, energy cost, labor at distribution cost. Ang Sukiya na rival company nila ay naglabas din ng pahayag na magtataas din simula April 3 naman.
Mga balibalita, lalo na ngayon dito sa Japan, nagtataasan ang hindi rin sweldo. Ang mga bilihin, nung isang araw nga, bili akong tinapay, dati ang bili ko lang sa kanya, hako ni Juyen. Ngayon, hako San Juyen na siya, 10 yen pa rin, ano? Pero 10 yen, pero kung iisipin mo, kasi kailangan mong bumili ng tinapay, di ba? Tumaas na talaga. Yung mantika, ang pinaka-dear, kasi kaparis namin, nagtitinda kami ng Netflix. Siyempre, maraming mantika kakainin yan. Diyos ko, nagtaas na talaga ng presyuhan. Sabi ko nga, hindi lang tumataas talaga yung sweldo. Pero I understand na ang Japan ngayon, di ba, 1,000, walang pwedeng bumaba sa 1,000, lalo na sa Tokyo, ha? At saka nagulat ako. Alam niyo po, may mga apo ako na 17 years old. Kasi dito sa Japan, ang pagkakaalam ko, pag bata ka, mababa sweldo mo. Pero nowadays, hindi na, ha? Hindi na ginagawa yung ganun kay anong edad mo. Fair enough na rin ang sweldo nila. Kasi yung pamangkin ko, sumusweldo raw siya ng 1,500 per hour. 17 years old lang yun. Usually, pag mga ganun 17, kung ang mga LDS ay mga sumusweldo ng mga 1,200, 1,300, ang mga bata sumusweldo lang ng 800, mga ganun lang. Pero now, it's good. Medyo nagbago-bago sila. Alam niya, naramdaman ko kung bakit sila nagbagong ganun. Kasi ang mga bata umaalis. Hindi nagtatagal sa trabaho. Kasi bukod sa mababa na ang sweldo, lagi pa silang napuputakte ng mga senpai-senpai, ng eraisto. Kasi pag bata ka, tingin talaga minsan nila, hindi ba yung, kasi sa atin bilang Pilipino, pinapantay natin, although hindi naman lahat din. Bawal yun di ba? Kay bata yan, kay pantayin mo. Pero nalang matigas ang ulo. Pag matigas ang ulo, at saka ilang beses mo nang sinabihan, hindi pa rin sumusunod, talagang baba ka dyan sa pwesto. Saan bang pwesto yun? Anyway, yan po ang pagbabago dito sa Japan. Ang mga bali-balita rin na sad, kapares yung Pilipino, di ba? Dahil daw sa ingay, nabalitaan nyo, di ba, binalita namin yan yon. Yung Pilipino na sinaksak nung Vietnamese, pero hindi nila inaamin na sinaksak nila yung Pilipino. Dahil make party ata yung mga Pilipino doon sa bahay nila. And then siguro itong mga Vietnamese na ingayan, sumugod, tatlong Vietnamese ba yun? Sinugod nila at sinaksak nila. Pero paglabas nila, na-tiyempo nila ang pulis, nakita may hawak silang kutsilyo. Inamin nilang may hawak sila, pero hindi nila inaamin na sinaksak nila yung Pilipino. Anyway, yan mga ganyan. Hindi po talaga pwedeng mag-ingay dito. Alam niyo naman ang Japan. Pero, kasi pareho naman tayong foreigner, di ba? Smile na lang. Hindi naman siguro 24 hours yung ingay na yon. Yan po mga bali-balita na very sad na pangyayari. Even mga Japanese girl. Nabalitaan niyo yung prostitution ng mga Japanese girl? Oh my God, sabi ko, ha? Ngayon ako nakabalita na ang Haponesa, na sila, on sale sa abroad, sa Canada, sa Amerika. Dinadala ng mga nagbebenta ng girl lalo. Ang Haponesa kasi mataas ang level niyan, di ba? Pero ngayon, biro nyo, 22 years old, 25 years old, kasi wala silang visa sa Amerika, walang visa sa Canada. Sabi ko nga gano'n, nag-uusap kami isang araw, tayong mga Pilipino, minsan ang girls sa Pilipinas, ginagawa natin because of the family. Pero so far, hindi naman siguro lahat sa Japanese kasi para sa sarili nila, makabili ng brand, luxury things, mamasyal dito, mamasyal doon. Pero hindi naman lahat, pero percentage mataas kesa sa Pilipino. Ang Pilipino talagang ayaw mo man bilang babae, pero because of the family, ginagawa mo Diba? Andyan nga minsan, diba, dumarating talaga very sad man sabihin o isipin, maski ayaw mo dun sa hapon o kung sino man na matanda, no choice Kailangan para sa pamilya. Although, kung mabait naman yung lalaki, kaya matanda siya, kaya minamahal naman ng Pilipina. Yan naman ang kagandahan sa Pilipina. So, yan po ang ating masasabi sa balita. Ngayon naman papasok tayo sa ating commercial. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo.
Commercial, dinoble po natin kasi napaikli kami sa commercial. Pero mga kababayan ko, onegaishimasu po. Siyempre, hindi pa po namin nailagay sa commercial ang langis ng buhay. Ito po yung langis ng buhay na kinukwento ko sa inyo na meron kaming lucky snake dito na nagiiwan ng balat. Ito po ay nilagyan namin yung oil ng dry skin ng snake. Yan po ang tinatawag, bigay po ng bayaw ko ang pangalan, langis ng buhay. So far, sa akin naman po, gumana siya sa tuhod. Sa mga masakit na alak-alakan lang po ito. Hindi po pwede sa mukha, bawal po ito sa face ha. Sa alak-alakan lang po, mga masakit yon. Kasi yung yung ahas niya, sabi nga nailigay namin malaki yung balat, pero sabi ng bayaw ko, huwag kayong maglagay malaki kasi nag-i-spread yung balat niya. Which is true. Ang laki na po ng tumataas na yung skin ng snake. Ito po yung langis ng buhay. Kaya kung kailangan nyo po, if you really want to try, make sure, number 1, hindi nyo gagamitin sa mukha. Sasakit, alak-alakan lang po ito. Yan po ay limited offer lang kasi hindi naman marami ang snake skin namin dito. Kaya kung sino po ang interesado, we only have 9 pieces. If I'm not mistaken, 9 pieces na lang po. Sa office po nakakaalam kung ilang piraso na lang ito. So yan po ang langis ng buhay. Alamin nyo na lang po, pasok po kayo sa FB page. Mag-usap tayo by Vicky Osawa. Ayan po yung merong snake skin. Skin po yan. And also, syempre, andyan din yung ating super commercial na Netflix. Hindi mawawala ito dahil talaga mahilig din naman ako sa mani. Lalo na ito, sariling gawa. Sa bahay po talaga, homemade po siya. Ang Netflix po natin na may flavor siya ng spicy at non-spicy. May balat o walang balat. Konti na lang po ang namin. Ilan na lang ang natin? Konti na lang. We only have, how many? 13 pieces na lang po ang aming Netflix para gumawa na naman kami ng bago. Dahil pag naubos po, doon na ulit kami gagawa. Onegaishimasu po, andyan po yung Netflix. Pasok lang po kayo sa FB page. Mag-usap tayo by Vicky Ozawa. At syempre, andyan po yung mga services natin na translation, apostille, birth certificate. Pero with birth certificate po, pagkuha sa NSO, if I were you, kayo na lang po magpakuha sa Pilipinas kasi mura po pag kayo. With us kasi office, syempre, medyo dear po siya. Yun nga lang po, sa amin, kasama na po lahat, pati EMS, lahat-lahat and services. Darating na po rito sa Japan. Kailangan nyo po ng translation, dyan rin po kami. Kasi po, kung kayo ang magpapakuha sa PSA ng inyong birth certificate, mas makakamura po kayo. Malaki pong mura. Okay po, ang apostille po nandyan pa rin. Apostille sa Japanese government, apostille sa Philippine Embassy or sa Pilipinas man. Yan po ang ating mga iba-ibang services. Alamin nyo lang po sa FB page, mag-usap tayo by Vicky Osawa. Ngayon, eto na ang aking osusume. Yesterday ko lang po na idea ito. Kasi nakabili man ako ng shampoo, hindi ko babanggitin yung shampoo. Pag tagal-tagal nawawala yung amoy kagad, di ba? So, ang ginawa ko yesterday, nung maligo ako, meron ako mga pabango-pabango. Alam nyo, ang babae kasi may bibili ng kung ano ng pabango. Hindi naman siya very expensive na pabango. Ang ginawa ko, kumuha ko ng shampoo, nilagay ko sa kamay ko, and then in-spray ko siya ng perfume. In-spray ko ng perfume, and then, yun ang ginamit ko sa buhok ko, kasama yung shampoo, tapos spray ng perfume, tapos yun ang pang-shampoo ko. Siguro 2 beses kasi ako mag-shampoo, ganon. Twice ko siya, tapos conditioner, ganon din ang ginawa ko. Naglagay ako sa kamay ko ng conditioner, pagkalagay ko ng conditioner, in-sprayan ko siya ng perfume, and then ginawa ko, and then, kanina, I was at the clinic, sabi nung nurse sa akin, ang bango naman, sabi niya, ang bango-bango ng hair mo. Samantalang lagi naman ako nagsashampoo, walang nakakabating ganon. Pero today, when I went to the clinic, mismo yung mga nurses, sabi nila, ang bango ng hair mo. Which is, sabi ko, effective yung ginawa ko kagabi. Kaya yun ang asusumi ko po sa inyo. Yung bang shampoo, lagyan mo ng perfume, tapos saka mo i-shampoo, yung conditioner, lagyan mo ng perfume, saka mo i-shampoo. Yun. Pero, ang isa pong kailangan ingatan nyo, kasi perfume yan bawal sa mata yan, di ba? Huwag nyo pong gagamitin yung kamay nyo, tapos kukuskus nyo sa mata nyo. No, no, no. Bawal po yun. Dahil may perfume yung sabon. Di ba? So, yan pong aking osusume. At ngayon po, pasok na tayo sa ating one-on-one. Kakaiba po ngayon ng one-on-one natin. Dahil ito po naisip ko, dahil would you believe, kapares po nasabi ko last time, na
in March, very sad for us na pumanaw ang tatlong mahal po namin sa buhay ng asawa ko, ng pamilya ko. Ang unang pumanaw, yung best friend niya, isang best friend niya. Tapos ang pangalawang pumanaw, yung aking best friend na si Miss Jacqueline Jose. At pangatlo, ang aming pong tatay. So parang bigla na lang naisip ko, ganun pala talaga ang tao. Hindi mo alam kung kailan ka papanaw, di ba? Although my father po, yung edad niya 96 na. Kaya parang sabi ko, kailangan tatay magpahinga, masakit man. Para bang naisip ko rin na gumawa ako ng salita na ang tao pala, pag pumanaw tayo dito sa mundo, face the reality. Yun talagang reality na anong mangyayari, anong gagawin. Kaya habang nabubuhay po tayo, mahalin natin ang buhay natin, mahalin natin ang kapwa natin. Kaya andito po ang ginawa namin. Ito po yung nakuha ko rin sa internet. Although yung some of the words binago rin namin, pero more on internet po nakuha namin ito. Yan po ang aking masabi sa ating one-on-one. Pakinggan po natin. Onegaishimasu. Kapag namatay ka, huwag kang mag-alala sa iyong katawan. Gagawin ng iyong mga kamag-anak ang lahat ng kailangan ayon sa kanilang kayang magawa. Sila ay maghuhubad ng iyong mga damit, maglalaba, magbibihis, maghahatid sa iyo sa labas ng iyong bahay at maghahatid sa iyong bagong tirahan. Marami ang pupunta sa iyong libing para magpaalam. Ang ilan ay kakansilin ang kanilang mga lakad at kahit hindi makapasok ng trabaho upang pumunta sa iyong libing. Ang mga gamit mo na hindi mo gusto ipahiram ay kaya nilang ibebenta, ibibigay o susunugin. Ang iyong mga susi, kagamitan, libro, sapatos, damit, ang mundo ay hindi titigil para sa iyo magpapatuloy ang ekonomiya. Sa iyong trabaho, ikaw ay papalitan. Isang taong may pareho o mas mahusay na kakayahan ang papalit sa iyo. Ang iyong mga ari-arian ay mapupunta sa iyong mga tagapagmana. Ikaw ay patuloy na babanggitin, huhusgahan, tatanungin at pupunahin sa maliit at malalaking bagay na iyong ginawa sa buhay. Ang mga taong nakilala ka lamang sa iyong hitsura ay magsasabing kawawang lalaki o babae. Ang iyong mga taus-pusong kaibigan ay iiyak sa loob ng ilang oras o ilang araw, ngunit pagkatapos ay babalik sila sa kanilang normal na buhay na masaya at tawanan. Ang iyong mga alagang hayop ay ipamimigay at pag nagtagal ay masasanay sila sa bagong may-ari. Ang iyong mga larawan ay nakasabit sa dingding o mananatili sa isang pirasong kagamitan sa isang sandali. Ngunit pagkatapos sila ay maiimbak sa ilalim ng isang drawer at mabubuhay lamang tayo sa alaala ng mga taong nagmamahal sa atin. May ibang uupo sa iyong sopa at kakain sa iyong mesa. Ang matinding sakit sa bahay niyo ay tatagal ng 1 o 2 linggo, buwan at taon. Tapos madadagdag ka sa mga alaala sa huli tapos na ang kwento mo. Ito ay natapos sa mga tao. Ito ay natapos dito. Ito ay natapos sa mundong ito. Simula ng iyong kwento sa iyong bagong buhay, ang buhay pagkatapos ng kamatayan, sa buhay mo kung saan hindi mo madadala ang mga bagay mula rito dahil noong umalis ka na wala ang halaga nila. Katawan, kagandahan, itsura, huling pangalan, sarap ng buhay, estado, posisyon, bank account, bahay, kotse, propesyon, mga titulo, mga diploma, mga medalya, mga tropeyo, mga kaibigan, mga lugar, asawa at pamilya. Sa iyong bagong buhay, kakailanganin mo lang ang iyong kaluluwa. At ang mga mabubuting nagawa mo na naipon mo dito ay tanging yaman makukuha mo doon. Ang yaman na iyon
ang dadalhin mo at ito ay naipon mo nung mga oras na nandito ka. Kapag nabuhay ka ng may pagmamahal sa kapwa at kapayapaan sa iyong mga kalapit sa buhay, nakaipon ka ng iyong espiritual na yaman. Kaya dapat subukan mong mamuhay ng buo at maging masaya habang naririto ka dahil mula dito, hindi mo madadala kung anuman ang mayroon ka. Kukunin mo lang ang naitulong mo. Yan po ang masasabi ko tungkol sa buhay natin dito sa mundo. Hindi natin hawak ang ating sariling kandila. Hindi natin alam kung kailan mamamatay o matatapos ang kandilang nakasindi para sa atin. Kaya samantalahin po natin maging mabuti, maging maayos, maging masunurin sa utos ng Panginoon. Yan po ang ating one-on-one this time kasi po through my experience na ganun pala nakita ko lahat, naramdaman ko. Kaya get ready kasi hindi naman po natin masabi kung kailan talaga. Kaya everyday in our life, do good, think good para mas masaya po ang buhay natin. Ngayon pa papasok tayo sa 3 segment po yan. Ang una, Listen and Learn, Little Princess at ang Chika Showbiz. Onegaishimasu, manager. Magandang umaga po. Ito nga naman ang ating mga regulasyon sa Pilipinas tungkol sa Internet Access in Public Places Act. Ito po ay nagdunumero na Republic Act No. 10929, Free Internet Access in Public Places Act. Ang Department of Information and Communication Technology, DICT, sa pakikipag-ugnayan sa Department of Transportation, DOT, at iba pang kinaukulang stakeholder, ay dapat tiyakin na ang libreng internet ay ibinibigay sa mga terminal ng transportation, istasyon, hintuan, rest area at rural terminals. Ang mga may-aring operator o mga administrator ng naturang mga establishmento ay dapat ganap na tiyakin ang mabilis at mahusay na pagpapatupad ng probisyong ito. Ang DOT sa pakikipag-ugnayan sa DICT, LTFRB, DOH at Philippine Ports Authority at iba pang kinaukulang stakeholder ay dapat sa loob ng 60 araw mula sa bisa ng batas na ito ay makakasamang ipahayag ang mga kinakailangang implementing rules and regulation upang maisakatuparan ang mga probisyon ng mga batas na ito. Yan po ang ating bagong batas inilabas ng Republic Act No. 10929. Yan po ang ating Free Internet Access in Public Places Act. Maraming salamat po.
Singing, hey, 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 okay. The world is ours. Moshi, moshi, hi, hello. Did you call to talk to me? At ito naman ang ating chika talk for today. Danica Soto reacts to netizen cheating allegation involving husband Mark Pingris and Kim Rodriguez. Mainit na pinag-uusapan sa ex-dating Twitter ang kinukonektang sightings ng dating basketballista si Mark Pingris at kapusong actress na si Kim Rodriguez. Si Mark Pingris ang asawa ng actress na si Danica Soto. Parehong may kuha sa harap ng Sydney Opera House sa Sydney, Australia sina Mark at Kim. Yung nakaraang March 27, 2024, kanya-kanyang bigay ng opinion ng netizen sa ex ukol sa halos na magkaparehong background ng larawan. Pati ang Instagram post ni Kim ay pinatakti ng mga marites na nais malaman ng kanyang reaction sa issue. Pero wala siyang sinagot sa kanyang post noong March 25, 2024. Ipinagtanggol naman ng best friend ni Danica si Mark Pingris sa mga rumor mongers. Ipinakita nito ang post ni Mark sa Facebook na nagsasabing ang petsa ng larawan niyang nasa Sydney ay noong pang February 16. Samantalang nitong Marso lamang ang kay Kim. Mukhang hindi apektado si Danica sa ibinabatong cheating allegation sa asawa. Samantala, nagpapasama ng dalawang bilang mag-asawa, wala pa siyang issue awayan sa pagitan nila. Itinuturing pa nga ng iba na ideal couple sina Mark at Danica. Wala pa nga namang pahayag si Mark at Kim sa issue. Ang mga anak ni Michael Jackson gumawa ng red carpet appearance sa MG The Musical sa London sa gitna ng patuloy na legal labanan kay Catherine Jackson tungkol sa ari-arian ng kanilang yumaong ama. Ang mga anak ni Michael Jackson sina Paris 25, Prince 27 at BJ Jackson 22 ay gumawa ng isang pambihirang red carpet appearance na magkasama sa gitna ng kanilang patuloy na legal na labanan sa kanilang lola, si Catherine Jackson, tungkol sa ari-arian ng yumaong King of Pop. Ang magkasanib na appearance ng mga batang Jackson ay naganap ilang araw lamang matapos hamunin ni BG ang kanyang lola sa korte nung hiniling ng bunsong anak ni Jackson na maari-arian ni Michael ay hindi dapat magbayad ng mga legal na bayarin ni Catherine laban sa mga tagapagtupad dahil isang hindi kilalang kamakailang transaksyon. Ayon sa People, inuulat ng output ng transaction ay maaaring nasa $600 milyong catalog sale na estate sa Sony. Si Catherine ay hindi isang benepisaryo ng ari-arian ng kanyang yumaong anak, ngunit siya ay naiulat na nag-iisang benepisaryo ng isang sub-trust gaya na nakasaad sa testamento ni Michael. Bilang tugon sa kahilingan sa content ng kanyang apo, tugon si Catherine sa mga pahayag ni Biggs sa pamamagitan ng paghamon sa mga tagapagtupad sa pagbebenta ng katalogo. Sinabi ng mga abogado sa ngalan ni Catherine na ang ari-arian at mga pagpapautang ay walang pagkalugi kung sasakupin nila ang kanyang mga legal na pagbabayad. At yan ang ating chika talk for today. Ann Curtis o GL Classic career bumalik sa GMA via It's Showtime. Bumalik na sa Media Network GMA ang kapamilya na si Ann Curtis o GL Classic at karing sa pamamagitan ng It's Showtime. Pumima na kontrata hapon ng mga executive ng GMA at ABS-CBN para ipaiwating yung umpisa na ipapalabas ang It's Showtime sa GMA simula April 6. Sabi ni Ann, sa signing, gusto niya makatrabaho ang kapuso star na sina Maureen Rivera, Dingdong Dates, Heart Evangelista at Bea Alonso. Samantala, nag-post si OG sa Instagram ng datato niya sa signing ceremony. Isa sa 4 na original na sangres ng Encantadia, bumalik din si Karin sa GMA matapos ang ilang taon niyang pagsama sa ABS-CBN.
Ang napakahalagang partnership ay itinatakan sa isang contract signing ceremony na ginanap sa GMA Studio na dinaluhan ng mga nangunguna executive mula sa dalawang kumpanya, kasama ang sikat na host ng It's Showtime. Ang naganap na hakbang ay sumailalim sa pangako ng GMA at ABS-CBN yung mga hatid ng top-notch entertainment at maglingkod sa sambayanan ng Pilipino. At yan ang ating showbiz talk. Pierce Brosnan, tinitingnan si Cillian Murphy bilang potensyal na susunod na James Bond. Nagpahayag na opinyon ng actor na James Bond na si Pierce Brosnan na ang susunod na actor na dadalhin ang mantle ng Agent 007 ay ang kapwa Irish at ang nominado sa Oscar Best Actor para sa pelikulang Oppenheimer na si Cillian Murphy. Sinabi ni Brosnan sa BBC habang nasa tauna ng mga parangal sa Oscar Wilde sa Los Angeles na ipinagdiriwang ang talento ng malilikhaing Irish na si Murphy ay isang mainam na kandidato para sa kanya. Ang Irish actor ay gumanap ng Bond na 4 na beses sa pagitan ng 1995 at 2002, bago siya palitan ng British actor na si Daniel Craig na nagtapos ng 15-taon run ng 5 pelikula noong 2021 para sa No Time to Die. Kasama sa mga dating aktor na Bond ang Scotsman na si Sean Connery, Australian George Lazenby at mga British actor na si Roger Moore at Timothy Dalton. At Adam Sandler at Margot Robbie nangunguna sa listahan na may pinakamataas na kitang actor. Ang listahan ng mga nangungunang 10 pinakamataas ang kita sa mga actor ng Hollywood noong 2023 ay inihayag at naglalaman ng mga kilalang pangalan tulad ni na Adam Sandler, Margot Robbie at Leonardo DiCaprio. Noong Miyerkules, inilabas ng Forbes ang opisyal na listahan nitong hingi sa kita ng bawat bituin noong nakaraang taon. Kasama sa listahan ng mga 2 babae at ang pinakabata dito ay 33 taong gulang. Sa paggawa nito, nalaman ng outlet na ang listahan ay pinangungunahan pa rin ng mga lalaki, balo sa 10 ang karamihan ay puti. Ang listahan ay binubuo ng halos eksklusibong mga aktor ng pelikula na maaaring maiugnay sa mga strike na SAG-AFTRA at WGA na naantala ang mga serye sa telebisyong hanggang 2024. Ito ang mga listahan. Adam Sandler. Si Sandler 57 ay pumasok sa pinakatuktok na listahan ng komite na napakalaking $73 million noong 2023. Nakuha ng komedyante ang karamihan ng kanyang kita mula sa kanyang partnership deal sa Netflix. Pangalawa, Margot Robbie. Ang 33 taong gulang na Barbie actress at producer ay nagtala ng humigit kumulang $59 million. Siya ang pinakabatang actor sa listahan. Pangatlo, Tom Cruise. Para sa stunt-performing actor, si Stewan ay nagpapalabas ng Mission Impossible Death Reckoning Part 1 na ipinilabas sa mga sinihan noong Hulyo ay nakatulong sa kanya na makakuha ng $45 million noong 2023. Pang-apat, Ryan Gosling. Paano si Barbie kung wala si Ken? Isang pwesto lamang pagitan nila. Si Gosling, 43 at si Robbie. Sila ay pinaghihiwalay ng $16 million. Ang actor kumita ng $43 million noong 2023. Panglima, Matt Damon. Mula sa Air na ginawa ng Artist Equity Studio nila ni Ben Affleck at ang kanyang pinagbibidahang papel sa iba pang malaking box office hit noong 2023. Tulad ng Oppenheimer, si Damon, 53, ay kumita rin ng $43 million noong 2023. Pang-anim, Jennifer Aniston. Ang 55 taong gulang na Friends alum ay kumikita ng $42 million noong nakaraang taon mula sa kanyang mga pagdanab sa mga proyektong tulad ng The Morning Show at Murder Mystery 2 at ang kanyang mga brand endorsements sa Uber Eats at Vital Proteins. Pang-pito, Leonardo DiCaprio. Sa pamamagitan lamang ng isang proyekto noong 2023, Killers of the Flower Moon, ang 49 taong gulang na Titanic star ay nakapagtala ng $41 million. Jason Statham. Ang action star that ends all the action star ay nakatay-in ni DiCaprio pagdating sa kanyang kita noong 2023. Ang British actor 56 ay nagbid at gumawa ng Fast X, Meg 2, The Trench, at Expendables pati na rin na Operation Fortune, Ruth de Guerre. Ang kanyang kabuang kita ay $41 million. Pang-siyam, Ben Affleck. Tulad ni Damon, ang 51 taong gulang na si Affleck ay nakakuha ng malaking bahagi na kita mula sa pagbebenta ng Air sa Prime Video, kung saan siya na rin ang nag-co-star at nag-direct. Ang asawa ni J.Lo ay may kabuang kitas na ay $38 million noong 2023. At ang pang-sampu, Denzel Washington. Malaki na itulan ng pagpapalabas ng The Equalizer 3, si Washington, 69, ang tanging black actor sa listahan na kumita ng $24 million noong 2023. At yan po ang ating Chika Talk. Maraming salamat po. Sa isang eskwelahan, Isang bata ang na-late sa pagpasok.
Oh, ba't ngayon ka lang? Ba't late ka ngayon? Sorry po, ma'am. Kasi po may kasabay ako na nawalan ng 500 pesos. Eh ano ngayon? Tinulungan mo? Kaya ka ba na late? Hindi po, ma'am. Eh anong ginawa mo? Inapakan ko po yung 500 pesos hanggang sa makaalis siya. Yan po ang ating tatlong segment. Nakita niyo po ang ating little princess na si Ling Chang. Ang cute-cute niya. Siya lang po gumagawa ng mga istorya ng ng ginagawa niya. Ini-edit lang po namin, inaayos, nila-line up. Napakinggan niyo rin po yung pangyayari sa Wi-Fi, bagong rule sa Pilipinas. Kaya pala, nung umuwi ako, kahit papano, nagagamit na yung mga Wi-Fi sa labas. Yung pala, ang bagong nila, regulasyon sa Pilipinas, sa mga Wi-Fi, mga internet na gagamit na may free Wi-Fi na. Siyempre, yung chika-chika. Napakinggan niyo po yung joke sa likod ng chika chismis. Chika showbiz ba yun? No? Ay, mukha akong payat sa TV. Oh, ang ganda. No? Di ba? Mukha akong payat, oh. Dapat pala lagi ako nakaitim para mukhang payat. Yasi Tirimiero. Yun, eh. Anyway, yung chika showbiz po, yan po yung nilagyan po namin ng joke na nakakatuwa yung joke, di ba? Napakinggan niyo po yung bata, yung 500 pesos. Anyway, tungkol sa 500, panoorin niyo pa po. Yung mga hindi nakapanood, yung ending po nito, yung tungkol sa 500 pesos na joke. Ngayon, para hindi umaba ang ating segment, pasok na po tayo sa ating super sister na kasama natin ngayon. Papakita na po siya. Hindi pa po. Hindi siya nag-makeup ngayon. Dapat surprise namin, hindi ako maintindihan ni Miss Kay na, sabi ko hindi niya ako naintindihan eh. Hindi ba, bibiglain natin siya, na susunod, huwag natin sasabihin. Okay po, pasok na tayo sa ating mga katanungan. Hi, Miss Hussein, kamusta na po kayo? Tagal natin. Yes, mabuti naman po, Miss Vicky. Magandang tanghali po sa ating lahat. Oh, okay. Hindi dinig. Hindi tayo nagkita. Ang tagal Ano kasi tayo natulog kagabi? Okay. Okay, alam ko nagmamadali na tayo. Ano po ang mga unang katanungan, Miss Hussein? Pasok na po tayo. Yes, para po sa unang katanungan, ito po. Ma'am, may kaibigan po kasi ako nakasal sa Japanese. Then, gusto niya pong makipag-divorce sa asawa niya. Oh. Ask ko lang po, kung magpapakasal ulit siya, same Japanese, ilang months po bago siya pwedeng magpakasal ulit? Actually, ang babae po, sa rules ng under the Philippine Law, ang pagkakaalam ko po, kundi akong nagkakamali, kung may pagbabago ang 2004, that I didn't know. 6 months after po. 6 months after. Na-divorce ka ngayon, magbilang ka ng 6 months, saka palang pumakasal ang babae. Ang lalaki, with the Japanese system, pag nag-divorce ngayon, maski bukas ata pwede magpakasal. Pero ang babae sa kanila, I think sa babae naman sa Japan, kung di po ako nagkakamali, 3 months after pwede na magpakasal. With us, Philippine law, i-double check nyo pa rin po. Pero ang alam ko po, 6 months. Para pwede. Pwede po kayong tumawag sa Philippine Embassy, double check. Yun po. At saka tandaan nyo po, i-check nyo muna po din sa inyong City Hall kung po pwede without any recognition magpakasal. Okay po? Yes po, sa ikalawang katanungan, meron po ba kayong kakilalang Japanese na nasa Pinas na pwedeng ma-rent para mag-translate po? Baka po pwede nyo kaming isyokay. Japanese Tagalog po kung meron. Kung wala po Tagalog, kahit Japanese English. Kailangan ko lang pong mag-translate tungkol sa company namin para maliwanagan ang gusto ng anak ko at gusto ko ibang tao at kapwa niya Japanese ang magta-translate sa kanya. Parang ang ibig sabihin, Miss Vicky, interpreter. Oh yes, kailangan mo interpreter for what? For the business na mag-open ka sa Pilipinas at gusto mo yung anak mong Japanese ang pinaka mag-open po ba na kailangan explain sa kanya kung anong ibig sabihin ng mga papanong pag-build ng business sa Pilipinas. Kaya kailangan mong kausapin siya ng Tagalog and then itong interpreter sasabihin naman sa anak mo. Yung po ba yun? Actually, mag-online po kayo. Online interpreter. Pwede po kaming mag-online interpreter kung gusto niyo po. Pero sabihin niyo lang po ang oras. Pwede kami mag-explain. Bawa, ganitong oras hanggang ganitong oras po, pwede po. Pwede po. Sa messenger kami magiging interpreter. Kung kakailanganin niyo po talaga ng interpreter, nagbubulol ako, ng interpreter,
pwede po kami mag-online interpreter. Pero kung kailangan nyo po, actual talaga sa Pilipinas, punta po kayo sa malapit sa Japan Embassy, may mga Japanese dun eh. Baka po may kakilala silang para mag-interpret sa inyo na marunong magtagalog. Meron po ako kakilala, kaya lang bumalik na sa Japan eh. Ang galing-galing niya magtagalog, talagang yung pagkatagalog niya talagang super galing. Yun po ang aming masasabi. I-check nyo na lang po kung sa Pilipinas kailangan nyo na nandun at talagang live na kaharap nyo talaga. Magtanong po kayo malapit sa Japan Embassy, meron po doon isang travel agency. Tanong nyo po, baka may kilala silang mga Hapon na marunong magtagalog. Sa amin po, online, pwede po namin gawin yung mag-interpreter. Pero with certain hours lang po, ahead of time. Thank you po. Yes po. Ma'am Vicky, tanong ko lang po sana, ano po ang step-by-step for renouncing Philippine citizenship? Mag-18 na po kasi ang anak ko. JFC at expired na rin po ang Philippines passport niya since last year. Ayaw rin niya kasing i-extend ang Philippine passport kasi Japanese citizenship ang pipiliin niya. Ano po ba ang gagawin ko sa Japan at Pinas? Ano po ang mga dokumento? Zero idea po kasi ako. Please advise po. Okay. Ang alam ko po niya, magre-report kayo, surrender niyo po yung passport sa Philippine Embassy. Magsusurrender na po kayo na pagka-citizen ng inyong anak sa Philippine Embassy. Para po mangyari yon, mas maganda tawagan niyo po ang embassy or i-double check niyo po ang homepage nila. Nakalagay po doon sa homepage. Kung halimbawa isasoli niyo yung pagka-Filipino citizen ng bata, yung po lang yun. And then as it is na lang yung bata, Japanese. Kasi hindi naman yan pinapipili naman ng gobyerno eh. Not unless hawakan mo pa yung passport na parirenew mo yon, hanggang 20 siya, bawal, ano po yun, talagang kailangan pumili na siya dahil makikita ng Japan government yun. Kasi with the Japanese government, hindi ka pwede dual citizen, bawal po sa kanila yun. Pero meron pa rin naman nakakapag pero pinakamaganda na talaga kung since na gusto naman ng anak nila Japanese citizen siya, surrender niyo po yung yung Philippine passport niya. Alam ko po sa embahada natin. Okay po? Yes. Yes po. Ito pa po. Gusto ko po sanang i-invite uli ang parents ko dito sa Japan. Yes. Kaya lang po, single mom ako ngayon. Dati po, madalas ko ma-invite ang family members ko. May husband pa po kasi ako before. Nag-try po ako last time. Na-deny na po sila. Yung reason po is papers ko lang po ang ginamit ko. Actually, kung halimbawang papers lang ang ginamit mo, okay lang naman yan. Kasi ang titingnan na lang nila kung may proper, bukod sa proper income, kung may pera ka, if I were you, kung may pera ka sa bangko, isama nyo po yun doon sa reason letter nyo. Kasi ang pagkakaalam ko, kung halimbawang single ka na rito at wala kang Japanese spouse, as in divorce ka na, under the Philippine na ang mag-iimbita, under the Philippine passport na mag-iimbita, samahan niyo po ng bank account na may pera, na may laman yung bangko nyo. Yun po. At saka depende po yan, ilan po ba imbitahan nyo? Baka mamaya hindi naman po sa mabanggit ko lang ito. Kung halimbawa, ang pera lang natin sa bangko is only 10 lapad, mag-iimbita ka ng 3, mag-iimbita ka ng 2, talo po yan. Na-experience ko rin po ang isang kababayan natin, nagpaayos po sa amin ng reason letter, and then ang inimbitahan niya, pinagsabay niya talaga yung 2 pamangkin niya o 3 ata. Alam niyo po, 1,000 lapad ang nasa account niya. Walang 1 linggo, walang 3 days, lumabas kagad ang visa. Kasi po yun eh. Kasi mag-iimbita ka, tapos ang standard of living mo pala rito medyo mahina. Hindi po talaga minsan na-approve yan. Although hindi po ako sigurado kung yun ang naging rason na na-deny. Bakit di nyo po i-try this time? No? At saka, anong nirason nyo doon sa, isa pa po yan, anong rason ang nilagay nyo sa pagpunta rito ng inyong pamilya? Yun po ang aking masasabi. Yes. Yes po. Miss Vicky, tanong ko lang po, paano po ang proseso or ipapaproseso ko po sa inyo? Yung ex-husband ko namatay last year. Gusto ko sana i-forward sa Pinas para maging single na ako. Ano po ba ang gagawin ko? Bukod sa death certificate na kukunin ko sa City Hall. Okay. Okay, tama po yan. Kukunin niya yung death certificate, tapos yung mga documents niya na ipapakita niya. Pero alam niyo po, nung isang beses nagtanong ako sa embahada, maski po raw patay na, minsan kailangan pa ng recognition. Pero, meron po isang kababayan tayo na
umuwi sa Pilipinas, magpapakasal siya sa Brazilian, and then, sinabi nga sa kanya, recognition, pero I was so thankful na sinare niya po sa atin na without recognition, na-approve po siya na ibalik ang pagka-single name niya. What if you try the same thing po? Although hindi ko masasabi na nangyari sa kanya, mangyayari sa yung pareho, hindi po. Hindi po natin masasabi yan. Pwede nyo pong itry yun. Dadalhin nyo po yung kosikitohong, dadalhin nyo po yung death certificate, and any other documents na kailangan dito, ipa-English nyo lang po. Umuwi kayo ng Pilipinas, magsodan po kayo mismo sa Foreign Affairs sa Pilipinas. And then from there, sasabihin po nila, itatanong nyo po talaga kung anong dadapat. And then, pag naipasa na po yan sa Foreign Affairs, na-approve sa kanila, papasok po yan sa PSA. And then, saka nyo po mailalagay na talaga yung single name nyo, which is, kung taga rito kayo, alam ko po sa passporting din yan para mabago na yung mga documents nyo na kayo ay under this family name. Tatanggalin na yung pagka-family name na dati yung husband na namatay. Yun po ang pagkakaalam ko. So, dalhin nyo po yung mga documents sa Pilipinas, magtanong po kayo sa Foreign Affairs, tignan nyo po kung ma-approve kayo, kung okay po na walang recognition of divorce, that's it. Pwede na po niyo ibalik ang inyong pagka-single name. Yes. Yes, para sa ating huling katanungan, kasi po, yung asawa ng anak ko, nahuli po ng immigration dito sa Osaka po. Tapos po, ni kay Gurayna, nag-menkay ako, nakausap ko pa po siya. Pero nung pangatlong beses po, sabi ng officer ng immigration, wala na daw po siya doon at di daw po nila pwedeng sabihin kung nasaan. Sorry, igay ne. For 3 weeks po, wala man lang pong renrako ito si girl sa mama niya sa Pinas po. Until today. Saan po kaya pwedeng magsodan? Dapat po ba sa Philippine Embassy? I know. Okay, hindi naman ang Philippine Embassy. Pwedeng aksyonan niya. Tumawag po kayo sa helpline ng Philippine Embassy tungkol sa case nyo. Siyempre, kaya nandiyan ang embahada. Pero if I were you, I don't think, ano po ba ang relasyon nyo? Bali, manugang niya? Manugang niya. Overstay. Wala naman po siyang nabanggit. Nahuli po ba ito because of overstaying or what? Bakit siya hinuli ng immigration? Kasi usually immigration, overstaying yan eh. Diba? Kaya i-specify nyo po talaga. Hindi po pwedeng hindi sabihin kung pamilya kayo, kung nasaan, where about yung inyong manugang ba? Manugang po, diba? Hindi po pwede yun. Malalaman po yan. Ngayon, kung worst come to worst, talaga po kailangan yung po humingi ng tulong sa embahada natin. Isisend ko po ang telephone number ng embassy, ng helpline, para po matawagan nyo at humingi po kayo ng tulong sa kanila ng assistant. Kasi usually, sinasabi naman po yan, basta pamilya eh. Bali yan, girlfriend? Manugang na po eh, asawa ng anak ko. Asawa ng anak nyo, pamilya nyo yan. Bakit hindi binibigay? Bakit ganun? Kung ano po, mag-PM po kayo sa amin, ibibigay po namin ang helpline ng Philippine Embassy. At the same time, kung makakausap ko po kayo. Okay po? Yes. Yan na mga... Yes po, yan po ang ating huling katanungan. Okay, gising na ako. Yun po ang yun po ang mga katanungan. Kaya mga kababayan ko, wag po kayong mahiya o na kung may katanungan po kayo, hintayin nyo lang po ang sagot namin. Pasok lang po kayo sa FB page, i-message nyo lang po kami. At baka magkaroon din po kami ng next week na one-time Q&A lang na live. Okay po, ibigay nyo lang po ang inyong mga tanungan. At pag di po namin kaya, sasabihin naman po namin kung saan kayo pupunta. Yan lang po ang aming masabi sa inyong mga katanungan. Basta kaya po namin, kaya namin sagutin, go. Pag di po namin kayang sagutin, pasensya na po kayo. Dahil to tell you, hindi po ako lawyer, hindi ako immigration, hindi rin ako sa gobyerno. Ito po si Vicky Osawa na mag-usap tayo sa pagtulong sa ating kababayan. Nagkakaroon po tayo ng experience kung anong mga dapat gawin na tama at hindi mali. Maraming salamat po. Okay, yan na po ang ating Q&A. Ngayon, pasok naman po tayo sa quote of the day. O, diba? Papasok muna ako sa internet. Teka muna. Yung mic. Thank you, Miss Hussein. Thank you. Susunod, makikita nyo na po siya. Mag-makeup artist na. O, mag-makeup artist. Kuha siya ng makeup artist niya. Ayan. Thank you, Miss Hussein. Thank you. Dapat talaga kanina nakita na eh. Ewan ko ba? Teka. Pasukin po natin ang ating, eto. Ayan, hindi ko siya makita. Ay, magpakita. Ano naman to? Alam niyo, panoorin niyo ako sa reel. Ang dami kong ginagawa sa reel. Kung ano-ano. Natutuwa ako doon sa batang ginawa ko sa reel. Si Lin Chang.
And don't forget, we're going to open the Riverside Hotel Studio here in Yamanashi. I'm not very sure kung maniyaw po kami sa Golden Week, but please avail, kakaroon na po kami ng Riverside Hotel Studio dito sa Yamanashi, Ken. Ito po, ang ating pong quote of the day, walang higit pa sa yaman kundi ang iyong pamilya. Totoo po yan. Tandaan nyo po, wala nang ibang yaman dito sa mundo kundi ang ating pamilya. Kaya mahalin po natin ang isa't isa, magkaunawaan po tayo, mag-give and take. Yan po ang ating quote of the day. At syempre pa, magpapasalamat tayo sa inyong lahat na nandiyan continuous, kaya nag-live ako, nag-re-live ako, kaya wala ako dito, andyan pa rin po kayo. Maraming salamat po. At sa mga humingi po ng tulong sa amin, please stand by. Alam nyo po, isa lang katawan ko. Pasensya na po kayo, pero we're going to assist you. Please hold on lang po. Basta po hindi ko kaya, sasabihin po namin. Pag kaya namin, please wait lang po. Okay, and for my last word, maraming salamat sa inyong lahat. Sa team Mag-usap Tayo, kay manager na continuous na nandito kasama namin, maski ayaw niya na, sabi ko, hindi ka pwedeng umalis. Oh, joke, di ba? Ang aming manager, Miss Enonharon, arigatou gozaimasu, si Miss Kay, na madalas nasa-sermonan ngayon. Oh, di ba? Na-issue siya ngayon. Di ba? Si Miss Jose na magbe-makeup na for next week, kita na siya. Yan po ang ating mga issue at sa mga team Mag-usap Tayo na hanggang alas 10 ng gabi. Nandyan, nagbibigay ng mga balita, sumasagot sa inyong katanungan sa mga serbisyong walang katapusan. Maraming salamat po. And don't forget, for my last, ang ating Langis ng Buhay at ang ating Netflix and the rest of the services. Maraming salamat po. And for my last word, ito na talaga, may we all live with love, peace, and harmony. Arigatou gozaimasu. Thank you po. Bye! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo